May bagong atraksyon sa Intramuros na bubuksan sa Miyerkules kasabay po ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Balitang hatid ni Darlene Kay. Isa ang Intramuros sa mga pinakamakasaysayang lugar sa Pilipinas. Linggo-linggo, 50,000 turista ang dumarayo rito para mamasyal at mapa-throwback. At simula June 12 o sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, magkakaroon ng bagong atraksyon dito, ang Centro de Turismo Intramuros na isang interactive museum at tourist center. The intention is to go back to our roots, learn the history of Intramuros. Itinayo ang sentro sa dating San Ignacio Church na nasira noong World War II. Sa guided tour, ikukwento ang kasaysayan ng Maynila. Makikita rin ang mga sinaunang baul at mga antigong relihiyosong imahe. Meron ding mga QR code na pwede mong iscan sa iyong cellphone. Dito makakapanood ka ng mga educational video para matutunan mo yung ibang mga mahahalagang impormasyon habang nililibot mo itong museo. We want it to be an immersive experience for all our visitors. Tampok din ang sculpture ng kilalang artist na si Leroy New, kabilang ang artistic representation ng galyon o barkong ginamit noong unang panahon para sa kalakalan. Suportado ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Centro de Turismo Intramuros na bumisita noong Huwebes. And actually, that's actually a special request also of the First Lady, that she wants Filipino people to have something, a place where it's interactive and something that we can showcase to the world that we have something like this. Libre ito para sa lahat. Simula Miyerkules, bukas itong Centro de Turismo araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Katabi naman ng sentro ang Museo de Intramuros. Malilibot ang bahagi ng isang dating kumbento ng mga Heswita sa halagang 75 pesos. Narito pa ang ilan sa mga orihinal na istruktura gaya ng imbakan at daluyan ng tubig, mga sari-saring artifacts, paintings at koleksyon ng mga santo. Darlene Kay, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tulong-tulong ang rescue group ng White Helmet sa pagligtas sa batang na-trap sa isang balon sa Syria. Labis-labis ang pag-aalala ng mga kaanak ng bata dahil ilang oras na itong naipit sa balon. Ang rescuers binigyan na ng oxygen supply ang bata. Gumamit na rin po sila ng drilling equipment para mapadali ang pagliligtas sa bata. Matagumpay na naialis ang bata sa balon at agad na dinala sa ospital. Nasa maayos ng kondisyon ang bata. Isinumbong na sa LTFRB ang jeepney driver na namahiya umano ng pasahero dahil sa kanyang pangangatawan. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, pasado alas 8 ng umaga nang magsadya sa tanggapan ng LTFRB ang 29 anyos na si Joy Gutierrez. Siya ang pasaherong nakaranas umano ng diskriminasyon at pamamahiya sa kamay ng isang driver ng PUB kamakailan. Ang pangyayari nakunan pa ni Joy at viral lang ngayon sa social media. Sumbong ni Joy sa LTFRB, siningil daw siya ng doble at pinababa pa raw siya ng sasakyan dahil umano sa kanyang katabaan. Pinagbintangan pa raw siya nito na dahilan kung bakit na-flat ang kanilang PUV nang huli raw siyang sumakay sa kanila. Halos matunaw raw sa iya noon si Joy kaya nais niyang maturuan ng leksyon ang nasabing driver. Padadalahan daw ng show cause order ng LTFRB ang nasabing driver pati na ang operator nito para pagpaliwanagin. Posible daw itong maharap sa patong-patong na paglabag sa terms and conditions ng Certificate of Public Convenience tulad ng unjust discrimination, kakulangan ng courtesy at overcharging. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Winner bilang Best Picture ang pelikulang Itim Mapukpukaw sa 47th Gawad Urian. Kabilang ang GMA Public Affairs sa mga producer ng pelikulang yan. Nagwagi rin ng Best Sound at Best Animation ng Itim Mapukpukaw. Kinilalang Best Director si Dwayne Ruedas Baltazar para sa Third World Romance. Nakamit naman ni June Robles Lana ang Best Screenplay para sa About Us But Not About Us. Best Actor din ang bida nitong si Romnick Sarmenta. Best Actress naman si Charlie Dizon ng Third World Romance. Best Supporting Actor si Ronnie Lazaro at Best Supporting Actress si Dolly De Leon. Congratulations! Libo-libong patay na isda ang tumambad sa isang lawa sa Chihuahua State sa Mexico.
Ang fish kill doon dulot ng nararanasang matinding tagtuyot ayon sa mga local officials. Nilagyan na ng apog ang nangamatay na isda. Pinangangambahan kasi na makakaapekto yon sa kalusugan ng mga tao. Bukod po sa mga isda, apektado na rin ng tagtuyot ang mga alagang hayop. Kung hindi nanghihina, butot balat na lamang ang natira sa ilang baka at asno. Natuyo na rin po kasi ang mga dam kaya wala na halos nang mainom ang mga hayop. Mabibilis na balita po tayo sa bansa. Patay ang isang babaeng sakay ng kolong-kolong sa Bacara, Ilocos Norte matapos mabangga ng isang kotseng nakabuntot sa kanila. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang kolong-kolong at tumilapon ang babae at ang asawa niyang nagmamaneho nito. Isinugod sa ospital ang mag-asawa pero idineklarang dead on arrival ang babae. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng kolong-kolong driver. Sinubukang tumakas ng driver ng kotse na nakainom umano pero agad ding nahuli ng pulisya. Wala siyang pahayag. Nakatakdang mag-usap sa presinto ang magkabilang panig. Sa Malungon, Sarangani naman, patay ang 2 criminology student matapos sumalpok ang sinasakyan nilang van sa isang truck. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nawala ng preno ang van at hindi ito nakontrol ng driver. Bumangga ito sa likuran ng nakaparadang truck. Pahirapang mailabas ang 2 biktima sa van dahil wasak ang harapan nito. Nagtamo rin ng gasgas at pasa sa katawan ng driver at iba pang sakay ng van. Wala pa silang pahayag. May bagong aabangan ang mga 18. Naglabas na si SB19 member at The Voice Kids Philippines coach Stel ng teaser para sa kanyang debut single. Sa IG post ni Stel, makikita ang isang microphone at pagpasok niya sa isang kwarto. Ang caption, "Can you read the room?" May nakalagay din na date na 6/14/24. Sa isa pang post, makikita naman ang photo ni Stel habang nagre-record with hashtags The Stel is Coming at Stel Room. Mainit ang naging pagtanggap ng fans sa mga bida ng suspense thriller film na Playtime. Sa kanilang mall show sa Quezon City at Malabon, maraming fans ang nakisaya kina Sania Lopez, Faye Lorenzo at Sian Lim. May ilan ding nakiselfie. Kwento ng mga bida ng pelikula, talagang inaral nila ang kanilang mga role. Si Sian sinabing challenging man ang takbuhan at fight scenes na enjoy raw niyang kunan yon. Mapapanood na sa June 12 ang pelikula na latest collaboration ng GMA Pictures at Viva Films. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.